Sa conflict sa pagitan ng Iran at ng Israel, kanino kaya kakampi ang Gulf Cooperation Council? Ito yung mga bansa sa Middle East gaya ng Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Noong April, tila alam natin ang sagot noong pinabagsak ng Saudi Arabia, Jordan, United States of America, UK at iba pang Arab countries ang missile ng Iran papuntang Israel. Pero sa panibagong pag-atake ng Iran sa Israel, kanino kaya ito kakampi? Alam ng Iran na ang Israel maaaring every now and then ay gaganti sa kanilang lugar. Kaya naman, ang presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian ay nagtungo sa Qatar upang makahanap kung sino ang kanyang magiging kakampi. At nang makarating na si Masoud Pezeshkian sa Qatar, alam niyo ba na sa naturang pagpupulong naroon din ang GCC o yung kilala nating Gulf countries. Tinawag ni Pezeshkian ang Saudi Arabia na brother nation. Sinusubukan ni Masoud Pezeshkian kung makakakuha ba siya ng suporta sa mga leaders ng mga bansang ito. Matagal na magkaribal ang Iran at ang Arab world. Kahit na sa usapang politikal at relihiyon, ang Iran at ang Arab world ay hindi nagkakasundo sapagkat ang Iran ay Shia Muslim country samantalang ang Arab world ay Sunni Muslim. Kaya dito pa lang ay meron ng rivalry na nangyayari. At isa pang bad news para sa Iran sapagkat ang mga Gulf countries na ito ay maganda ang relasyon sa United States of America na siya namang number 1 allied ng Israel na kalaban naman ngayon ng Iran. Well, maaari din naman na makipagkaibigan ang Arab world sa Iran at the same time makikipagkaibigan din sila sa United States of America. At kung sakaling sumiklab na ang digmaan sa pagitan ng Iran at ng Israel, hindi sila mangingialam. Ang Saudi Arabia, maganda rin ang relasyon nito sa China na siya namang kaibigan ng Iran. Pero ang kaibahan, ang China at Israel malabong magkagera. Napakalaki ng possibility magkakaroon ng giyera sa pamamagitan ng mga airstrike ang Iran at ang Israel. At kung titingnan ng mabuti, ang Israel at ang Saudi Arabia ay magkalapit lamang. Maaaring madamay ito. Kaya imposible na hindi mangingialam ang Arab world kung sakaling magkagiyera na ang Iran at ang Israel. Gaya ng aking sinabi kanina, isa ang Saudi Arabia sa mga nagpabagsak sa rockets at drones ng Iran noong atakihin nito ang Israel noong buwan ng April. Ito ay maliwanag na pagdepensa sa Israel. At kung ating titingnan ng mabuti, ang economic stability ng magkabilang panig, Arab world at Iran, magkakumpetensya nga sila sa negosyo sa oil at sa usapang nuklear. Ayaw ng Arab world ng nuklear. Kaya napakalaki rin ang possibility na nais ng Arab world na pabagsakin ang Iran. Sa ngayon ay tahimik pa ang mga Arab world na ito. Pero merong isang Muslim country na katabi lamang ng Israel ang tumulong sa United States of America na pabagsakin ang 181 ballistic missiles na ginamit ng Iran noong araw noong atakihin nito ang Israel. Ito ay ang bansang Jordan. Hindi nagustuhan ng Jordan ang ginawa ng Iran, lalo na merong mga debris ng kanilang missiles na bumagsak sa kanilang teritoryo. Matindi ang uri ng missiles na ginamit ng Iran pang-atake sa Israel. Katunayan, merong ilang mga missiles ng Iran ang nakalusot sa Iron Dome Air Defense System ng Israel. Mismong Israeli military ang nagsabi na ilan sa kanilang mga military bases ay tinamaan, maging ang isa sa mga paaralan sa gitna ng Israel. Wala namang napaulat na casualties sa naturang pag-atake maliban sa isang Palestinian na nasawi sa West Bank. Dalawa namang Israelita ang sugatan. Nagpapasalamat din tayo na marinig kagabi sa balita ng GTV ng GMA News na walang mga Pilipino o kababayan natin sa Israel na nagtatrabaho ang sugatan. Lahat sila ay ligtas. Ito yung isa sa mga missiles na ginamit ng Iran pang-atake sa Israel. Napapansin niyo ba ang aking napapansin? Ang laki naman ito. Nakahiga na nga ang missile na ito. Pero gabewang pa rin ng tao. Ayon sa ulat, nalaglag ito dahil sa interception na ginawa ng Israel at ng ibang mga bansa na tumulong. Can you imagine kung ang ganito kalaking missile ay sumabog sa isang lugar ay talagang napakalaking damage na magagawa. Dito nga sa atin ay talagang mapapapikit tayo kung merong mga bata
na naglalaro ng Watusi. Alam niyo ba yung Watusi? Yung pinakadulo na ng Watusi pag malapit na siyang maubos, kahit saan na lang pumupunta ang Watusi. Minsan, pumapasok sa ating mata, tenga at ilong. Kaya delikado rin. Maliit lang yon. Pati yung mga triangle, kapag sumabog ay talagang merong mga aatakihin sa puso. At saka yung mga whistle bomb na kapag sumabog ito sa malapit sa inyo ay talaga namang ang iba ay mapapamura pa. Parang isang dangkal lang yata ang laki nun. But this one, can you imagine this? Napakalaki nito mga kaibigan. Kung hindi ba naman mabubura ang isang barangay nito ay talagang napakalaki ng damage na maidudulot nito. Nangako ang Israel na maghihiganti sila sa Iran at naglabas naman ng Israel ng hit list nila. Isa sa kanilang mga target ay ang nuclear facilities ng Iran. Hindi sumang-ayon dito ang United States of America. Pero katakataka na bakit isinapubliko ni Benjamin Netanyahu ang kanilang hit list sa Iran. Hindi ba kung malalaman ng Iran ang galawan ng Israel ay makapaghahanda ito? Kaya marami ang mga nagsasabi, hindi kaya drama ito ng Israel at United States of America sapagkat merong ibang focus ang Israel. At kung ano ito, Israel ang nakakaalam. Ang bansang Israel ay noon pang unang mga panahon ay sanay na sa digmaan. Hindi matatawaran ang kanilang mga strategies. Isa pang bad news para sa Iran sapagkat kinundina ng maraming world leaders ang ginawang pag-atake ng Iran sa Israel. Nangako pa na tutulungan ang Israel. Maging ang United Nations General Secretary na si Antonio Guterres hindi nagustuhan ang ginawa ng Iran. Nagsalita rin ang Prime Minister ng Australia na si Anthony Albanese. Ayon sa kanya, we fully support Israel has the right to defend itself. Ganon din ang sinasabi ng Prime Minister ng Canada na si Justin Trudeau. May karapatan daw ang Israel na depensahan ang kanilang sarili laban sa pag-atake ng Iran. And of course, ang presidente ng Amerika na si Joe Biden. Ayon sa kanya, committed ang Amerika na ipagtatanggol ang Israel at ang Prime Minister ng United Kingdom kinundina ang ginawang pag-atake ng Iran sa Israel. Malaking bagay ito mga kaibigan sapagkat kung anuman ang mangyari in the future, handa ang mga bansang ito na sumuporta sa Israel. Kung hindi man moral support, baka mga puwersa. Katunayan, isa ang United Kingdom sa nagpapadala ng troops sa Middle East upang mapahupa ang tensyon. Ganon din ang Amerika. Napabalita rin na ang Canada ay nagsusupply ng armas sa Israel. Nagsalita na for the first time ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei mula nang sila ay magsagawa ng pag-atake sa Israel. Ayon sa kanya, binabantayan nila ng mabuti ang kanilang nuclear site dahil napakalaki ng possibility na pwedeng mamayang gabi bukas ay aatake ang Israel sa kanilang lugar. Nagpaliwanag si Ayatollah Khamenei sa mga Iranian students at scientists nitong Miyerkules lamang. Ayon sa kanya, kaya raw sila nagsagawa ng pag-atake sa Israel ay upang ipaghiganti ang mga lider ng mga militanteng grupo na kanilang sinusuportahan ng Hezbollah at ng Hamas. Ayon sa kanya, nagluluksa tayo sa pagkamatay ni Hassan Nasrallah. Pero habang nagluluksa, hindi ito ibig sabihin na wala tayong magagawa. Ayon naman sa The Times of Israel, isiniwalat ni Ayatollah Khamenei ang nangyari kay Hassan Nasrallah. Ayon kay Ayatollah Khamenei, binalaan niya na si Hassan Nasrallah ilang araw bago mangyari ang pagpaslang sa kanya na lisanin na ang Lebanon dahil ipapapatay na siya ng mga Israelita. Ayon kay Ayatollah Khamenei, nabahala rin daw siya dahil ang Israel ay merong mga kasabwat sa Tiran na mga senyor at merong mga ranggo sa gobyerno ng Iran. Kaya isa ito sa mga napakalaking bad news para sa kampo ng Iran dahil kung sakaling magsagawa na ng paghiganti ang Israel sa Iran, napakalaki ng possibility na ang nasabing mga may ranggo sa gobyerno ng Iran ay kakasangkapanin ng Israel. Marahil ang mga taong ito ay hindi gusto ang pamamalakad ng Supreme Leader. Sa ngayon, ang buong mundo ay nakatutok sa susunod na galaw ng Israel. At kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo na aatake ang Israel sa Iran o mananahimik na lang ito? Paulit-ulit din na sinabi ni Benjamin Netanyahu na walang safe na lugar sa Iran na hindi kayang abutin ng mahabang kamay ng Israel. At sa pag-address ni Benjamin Netanyahu
sa United Nations General Assembly, sinabihan niya mismo ang Iran, "You strike us, we will strike you." Antabayanan ang mga susunod na galaw ng Israel dito lang sa Usapang Banal. Baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Pa-subscribe mga kaibigan para updated ka sa mga susunod nating mga uploads. Nais ko ring pasalamatan ang isa sa ating kaibigan na nasa Paris na si Remedios Manacop dahil siya ay nagpadala ng pinansyal na tulong para magbigay ng siya sa mga kabataan dito sa aming isla. Meron kasi tayong programa rito na namimigay ng mga pagkain para sa mga kabataan, sa mga adult, mga damit, mga tsinelas at iba pang mga bagay na kakailanganin ng mga taong hirap sa buhay. At kung nais nyong maging bahagi ng ating feeding program at pamimigay ng mga bagay sa mga street children, ay maaari nyo po akong kontakin dyan sa description. Ilalagay ko po ang aking email at sana huwag niyong bigyan ng masamang meaning kung ilalagay ko rin ang aking GCash number. Yan ay kung nais nyo lamang na maging bahagi ng programang ito. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang videong ito. Sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Israel, mag-ingat po kayo. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.